Dahil ang sukatan ay ang takot kay Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas samiul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming pag-aayuno, ang aming mga sala, tunay na ikaw ang nakakabatid ng aming lahat ng gawain. Amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, talagang lagi natin sinasabi, mabilis talaga ang mga araw, at katunayan ngayon ay ika-19 na gabi ng buwan ng Ramadan, at inshallah ang ating kasanayan pagpasok ng ika-20 ay pagsisimula ng Qiyamul Lail o Tahajjud, yung pagsasala natin sa madaling araw. Tayo pa ay natanong sa ating programa, pareho daw ba ang simbang gabi at ang tahajjud? Magkaiba yon. At inshallah, mabigyan natin ng pagtalakayang bagay na yan. Kayo ba ay kabilang sa mga Muslim na nag-i-evaluate ng kanyang sarili pag Ramadan? Na yun naman ang dapat. Ina-assess mo yung sarili mo. Ano ba mas okay? Last Ramadan o this Ramadan? Kasi ayaw natin nasasayang yung Ramadan na hindi natin nakuha ang lahat ng dapat natin makuha sa buwan na ito. Yun ang gusto mo na pag umalis na yung Ramadan, at least kumbaga sa cellphone, full charge ka. Pero kung umalis yung Ramadan at di ka man lang naka 50%, next year na ulit yun. Ibig sabihin, hindi ka puno. Yun ang ibig nating sabihin. Kaya kung tayo man ay nakukulangan sa ating sarili, may 10 pa. At nandun yung pinaka-the best. Naalala ko ang mga salafus salih, yung mga ulama, yung mga tunay na ulama, ay pati, di ba importante yung pagtuturo sa mga Muslim? Pati pagtuturo, iniiwan nila kung Ramadan para lang sila ay sumamba. Kumbaga, sarado muna ang tindahan. Bakit? Kailangan ko sa sarili ko to Sila ay nag-i'tikaf, nagbabasa ng Quran ng maraming beses, hindi katulad natin. Sila ay nagpaparami sa sala, Qiyamul Lail. Bakit? Dahil Ramadan Gusto nila talaga full charge. Full charge. Kaya yung pagtuturo, importante yan, mahalaga yan, pero sorry, hanap ka muna ng ibang mufti. Hindi mo na ako magbibigay ng pagtuturo. Ganyan ang mga ulama sa buwan ng Ramadan. Yung talagang dinadala nila ang mga kamusliman para mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhang hindi ganyan na nangyayari ngayon. So ako ay nananawagan na may 10 days pa, magparami tayo ng higit sa pagsamba, sala, dhikir, sadaqah. Ang daming nangangailangan ngayon, ang daming nagugutom, ang daming nagkakasakit. Kung may ipon kang konti, magbigay ka, yon ang mainam, lalo ngayong buwan ng Ramadan. Okay, tayo ay tumalakay ng kahapon patungkol sa aklat at suhuf. Meron pa ditong natitirang ilang mga hadis na may kinalaman sa aklat, na kung saan yung tinutukoy natin yung inabot sa ating aklat, talaan ng ating mga gawain. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nadaanan niya si Talha ibn Zubair. Parehong malalaking sahaba ito, ibig sabihin malalaking personalidad na sahaba. At para bagang si Talha ay sobrang balisa at nalulungkot. Kinamusta siya ni Umar, bakit ka ganyan? Sabi niya, sapagkat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay narinig kong nagwika na mayroong kalima, salita, na pag sinabi mo dahilan para magliwanag ang iyong sahifa o yung aklat mo sa araw ng panghuhukom. So alam na natin kung ano yung tinutukoy kong aklat, Sabi niya, hindi ko matandaan kung ano yung kalima na yun. Na pag sinabi mo, bago ka mawalan ng buhay,
ay magliliwanag ang iyong sahifa. So sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, huwag ka na magtaka sapagkat, huwag ka na malungkot sapagkat alam ko kung ano yung kalima na yun. Alam mo, so na siya ay natuwa. Ano yun, ya Umar ibn al-Khattab? Ang sabi niya, yun ang kalima na nais niyang ipabanggit sa kanyang uncle bago mamatay. Ano yun? La ilaha illallah. Kaya nga sa hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kung sino man ang huling salita niya ay la ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Dahilan pala yun para magliwanag ang ating suhok. Kakita niyo gaano ka-importante yung la ilaha illallah? At sa hadith din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinatawag ito ng mga muhaddithin na bitaka. Yung hadith ng bitaka, bitaka means maliit na card, ID. Maliit na card, ID. Na merong isang tao na napakahaba ng listahan ng kanyang masasamang gawain na hanggang dulo ng kanyang paningin. Imagine ano lahat ng ginawa mo ganun makikita natin yung ating mga ginawang kasalanan hanggang dulo ng paningin. Sabi niya, wala na ito. Ako ay nasa kapahamakan. Maliban ng merong isa sa timbangan, sa kabilang timbangan, meron siyang isang gawain at yun ay ang bitaka. Yan lang yung mabuti kong gawain. Pero, nang tinignan yung bitaka na yun pala ay la ilaha illallah na mas mabigat pa rin doon sa mahaba niyang kasalanan at siya ay pinatawad ni Allah. So imagine yung kahalagahan ng la ilaha illallah sa araw ng paghuhukom. Bigyan natin to ng diin. Kaya nga gano'n na lang ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung nasa bingit ng kamatayan yung kanyang uncle, Kul la ilaha illallah. Sabi niya, kalimatan uhaju laka biha indallah. Hindi niya gusto sayangin yung pagkakataon. Uncle, sabihin mo lang to. At pwede kitang, napag-aralan natin to, pwede kitang ipamagitan kay Allah sa araw ng paghuhukom. Pero pag wala ito, paano? Well, actually, napamagitan niya ang kanyang uncle. Kaya lang, hindi katulad ng sa mananampalataya. So, ganun ka-importante na mayroong la ilaha illallah ang isang tao sa araw ng paghuhukom. Kaya ganito na lang tayo nagsusumikap na iparating ang la ilaha illallah sa kapitbahay natin, sa mga hindi pa Muslim dyan. Sa isang digmaan, ay ang isang tao na ito, kalaban ng mga Muslim, ang kanyang espada ay punong-puno ng dugo ng mga Muslim na napatay niya. Hindi siya Muslim. At inabutan siya ng mga sundalo ng Muslim. At bago siya patayin, gusto niya pala mag-Muslim nung tao na yun. Sinabi niya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nagsabi ng kalima. Pero nung ginawa, dito totoo, ayaw nito mamatay, natatakot. At siya ay tinuluyan at pinatay. Nang makarating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang balitang ito, anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Pinatay mo, ba'da an qala la ilaha illallah, pagkatapos sabihin ng la ilaha illallah, tinuluyan mo. Opo. Inuulit ko, pinatay mo, tinuluyan mo, bago pagkatapos niya sabihin la ilaha illallah. Yes, ya Rasulullah. Kasi siya ay hindi totoo dahil sinabi lang niya yon dahil ayaw niyang mapahamak, mamamatay na kasi siya. Asyakakta sadra. Binuksan mo yung puso, nalaman mo kung ano laman? Kayfa laka biha? Sabi niya, paano ka sa araw ng paghuhukom na hindi mo pinaniwalaan yung la ilaha illallah mo? Kita mo gano'ng kabigat sa araw ng paghuhukom? May la ilaha, paano ka makikipagtunggali sa la ilaha illallah? Sa kalima, sa bitaka, sa araw ng paghuhukom. Kasi sa araw ng paghuhukom, nasiseparate ang may la ilaha illallah sa wala. Kung meron siyang kalima, kung meron siyang la ilaha illallah, nasa timbangan yun, mabigat yun. Mabigat yun. Sana maunawaan ito ng mga Muslim. Ngayon, nagsasabi ng la ilaha illallah kapatid mong Muslim, gusto mo wasakin Hindi ba? Gusto mo sirain At hindi mo pinaniniwala, gusto mo ilubog
Yan ang nangyayari. Pero ito, pumatay ng Muslim, na sariwa pa yung dugo eh. Na nakapatay siya ng mga Muslim eh. Sariwa pa yung dugo eh. Pero totoo yung la ilaha illallah niya at pinagalitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung taong kumitil ng kanyang buhay. Paano ka makikipagtuos sa la ilaha illallah sa araw ng paghukom? Gusto ko lang to i-emphasize, nasa aklat natin yun. Kaya lang ang la ilaha illallah natin, according sa mga ulama, tunay na ulama, mukhang makakasanayan ko itong to. May sinasabing tunay, may hindi tunay eh. Okay? Ito, ayon sa ating mga ulama, itong la ilaha illallah natin ay may magkakaibang bigat. Kasi totoo naman, meron tao nag-la ilaha illallah pero dunyawi. Yan. Siya ay may ibang layunin. Pero eventually, nagiging totoo yun. Nagiging totoo. Okay? So yung totoo na la ilaha illallah, at yun ang nasa puso natin, isipan natin, at ganyan pag may nagmumuslim, pag totoo yun at nasa suhok mo yun, nandun yun sa aklat mo, mabigat yun sa araw ng paghuhukom. Amin, ya Allah. Good news sa atin, no? Ya Allah, dilisayin mo yung la ilaha illallah sa puso namin, ya Allah. Okay, ang hisab ay, nabanggit ko na, to account or to audit. Kasi maraming opinion na pagkatapos ng mabigay ng iyong aklat, ay kasunod ay hisab. Mamaya talakayin natin sa dulo yon. Kasi wala naman talagang arrangement ang Yaumul Qiyamah. Kaya kung mapapansin nyo, parang minsan tumatalon, pero ito ay mga ijtihadi ng ating mga ulama. Pagsisikap ng ating mga ulama para ma-present sa atin kung paano ang tartib o arrangement na pag-uusap. Okay? Ang hisab binanggit sa maraming ayah, sa marangal na Quran at hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hindi ko na ita-translate ha. Pag sinabing hisab, alam na natin. I-audit ka na. Okay? I-account na yung mga gawain mo. Magkikwenta na. Nang mabuti, masama, magba-minus, magaganyan na. Okay? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahum nasibun mimma kasabu, wallahu sari'ul hisab. Sila ang may mga lahum nasibun mimma kasabu. Sila may mga bahagi sa kanilang mga nakamtan at si Allah subhanahu wa ta'ala ay mabilis sa hisab. Mabilis ang hisab ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Kung sino man ang hindi nanampalataya sa mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan mo mabilis ang paghatol ni Allah. Sari'ul hisab. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ. At yung hisab na talakay natin ng isang araw ay isa-isa kang haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at the same time, simultaneously, individually, kausap to ni Allah, may kausap pa si Allah sa maraming tao. Hindi natin pinapano yon, pero ganun ka makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Sabi niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sayo ay balag, magparating ng mensahe at ang paglilitis, ang accounting ay sa amin. So wala sa atin. Ang ating trabaho ay magparating ng message at hindi magbigay ng hatol. Malinaw, makatotohanan, Kasi kung lahat tayo tagapaghatol, ikaw ba magbibigay ng paraiso? Ikaw ba magbibigay ng impyerno? Si Allah. Bakit mo ako inihisab? Wala pa yaumil hisab eh. Wala pa. At ang pinakatungkulin natin ay balag. Al-mubin ay ang pagpaparating ng malinaw na mensahe. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Dua natin to. Ya Allah, patawarin mo ako at ang aking mga magulang at ang mga mananampalataya sa araw na itatayo na ang pagbibilang. Yun, literally, pagbibilang. Al-hisab. Araw ng paghuhukom o paglilitis. Hindi lang ito, maraming aya ang tungkol sa hisab ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya ang araw ng paghukom, tinalakay natin ay Yawmul Hisab, araw ng pagbibilang ng ating mga gawain. Okay. Sa hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay ang ayaw ng tao, ng anak ni Adam. Una ay kamatayan. Maliban sa ilan na gusto nila yung kamatayan, hindi sa kanilang sarili, sa kapwa nila. Kung gusto mo ng kamatayan, hindi sa sarili mo, idua mo sa sarili mo. Di ba? Bakit mo sasabihin, mabuti lang ako sa'yo, nagmamalasakit lang ako kaya dinuha kita ng kamatayan. Oh, come on. Huwag ka nga manloko ng tao. Pag dinuha mo yung kamatayan sa iba, ayaw mo sa kanya. Binintiyasan mo nga eh. Kung gusto mo ng mabuti, dua mo sa sarili mo. Oh, hadis to na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ng tao ng kamatayan. Kaya mo sabihin nagiging mabuti ka sa kanya, itong mamalasakit, kaya dinuha mo ng kamatayan. Okay? At yung isa ay ang kawalan ng pera. Ayaw ng tao ng kamatayan at ayaw niya na siya ay walang pera. Pero totoo, may tao rin na gustong walang pera. Paminsan-minsan. Pero majority, ang tinutukoy dito, yung tao, gusto niya mayroon siya. Yun naman tinutukoy niya. Meron siya sa mga pangangailangan niya, not literally na coins o pera o gold. Hindi. Gusto niya meron siyang pangangailangan. At sa dulo ng hadis, sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qillatul mal akallun lil hisab. Allahu Akbar. At ang taong may kaunting pera ay mas madali sa kanya ang pagbibilang. Totoo naman. Konti ang pera mo, madali paglilitis mo. Ito ang nagsasabi sa atin na yung taong maraming pera sa araw ng paghuhukom, matagal ang kanyang paghatol. At kung mahirap ka, tao ka walang pera, mauuna ka. May posibilidad na mauuna ka makapasok sa paraiso. Ayon sa hadis na ito. Kung ikaw ay maraming bagahe sa airport, ang maleta mo ay 4, itatalunin ka talaga nung bag lang na maliit. Isang ganyan lang niya sa scanner. Tapos hihintayin ka niya, makakapagkapi na yun doon sa loob. Ikaw wala pa dahil ang dami mong bagahe. Kung may mga ini-scanner sa'yo, mga hindi naman dapat dalhin, dinadala mo eh. Papanik kayo ng bundok, ang dami mong dinala na hindi kailangan. Pagpapanik ka ng bundok, dali mo lang yung kailangan mo, di ba? Dahil lahat yun magpapabigat. Marami uri ng camera, dinala mo, CC300. Pwede ka magdala ng GoPro. Papanik ka ng tuktok ng bundok, hindi ba? May sense eh. Oh. May advantage ba pagiging mahirap? May advantage pagiging mahirap? Meron. So ano gusto niyo? Mahirap, mayaman? Mayaman pa rin. Ha? Neutral. Sapat lang sa pangangailangan. Yung sapat sa pangangailangan. Pero totoo yun, no? Pag pinagmuni-munihan mo, tipin mo yung mga tao na ang asset nila ay may 2 resort, ang sasakyan nila 16, yung mga... Pag tinanong lahat niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano yun? Sa'yo, ang tatanungin nga lang naman sa'yo ay isang bisikleta, di ba? Tapos yung bahay mo na hindi ka updated sa bahay, sa bayad, madali ka talagang litisin. Alhamdulillah. Okay. Merong naunang tao sa inyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagmagaang ang kanyang paglilitis, wala siyang maraming gawaing pagsamba, pero siya ay pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magaang na paglilitis dahil sa kanyang gawain. Ano yung gawain niya? Siya ay mayaman na nagpapautang. At nang nagpautang siya, hindi siya nagmamadali at nagpapahirap magbayad yung mga tao sa kanya. Hadis to ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dun sa gawain na yun, siya ay binigyan ng madaling hisab. Dahil hindi siya nagpahirap sa tao. So pag may nangutang sa inyo, huwag ka magmadali magbayad. Mas maganda pa, ilagay mo sa niyat mo, kung mabayaran niya, di okay, kung hindi. Kasi kaya nangutang dahil nangangailangan. Pero kung nagpautang ka sa intensyon na kumita ka, la ilaha illallah, wal'iyadu billah, di pautangin ko to para may utang na loob sa akin to. Di kailangan ako dito eh. Hindi mo tiya tinutulungan, nilulubog mo siya. Prinsipyo ng 5-6. Ganyan ang prinsipyo ng 5-6, sige, gamitin mo to, pero balik mo lang 600 o may tubo. So, sa araw ng paghuhukom, ganun ka rin lilitisin.
Pero kung ikaw, sige yan, meron naman akong sobra. Kung kaya mo ibalik mo ha, kung hindi pa, gamitin mo pa. Dahil sa ganung ugali, binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magaang na hisab. Okay, kailan ang hisab? Ito yung tanong. Kailan ang hisab? Sinasabi natin to, walang pinaka-arrangement ng Yaumul Qiyamah. Ito yung pagbibigay ng aklat, dito yung hisab, dito yung ard, dito yung... Wala. Lahat ng ito ay ijtihadi. Isa sa mga ulama, Imam Qurtubi, sa kanyang aklat, sinabi niya na ang hisab ay pagkatapos ng pagbibigay ng aklat. So may ibang opinion, pero dito sa valid classical scholar sa Imam Qurtubi, sinabi niya, amma man utiya kitabahu bishimalihi fayakul, ya laytani lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah. At siya na ipinagkaloob sa kanya ang kanyang aklat bishimalihi, sa kanyang kaliwang kamay, sasabihin niya, parang sana hindi na lang ibinigay itong aklat na ito at hindi ko alam kung papaano ito sa hisab, sa accounting. So dahil nagkasunod yung dalawang aya na yun, sinabi ni Imam Qurtubi, yan. Ang pagkatapos ng pagbibigay ng aklat ay hisab na. Yung pag-account na ng ating mga gawain. Sa isang aya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي دَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Yung mga binigay sa kanilang aklat, yung sa kanang kamay, ay magmamalaki sila, natalakay natin kahapon, iqra'u kitabiyah. Diba? Proud. Ito yung aklat ko, basahin nyo. Inni danantu anni mulakin hisabiyah. Inaasahan ko na to na ito ang makikita ko sa oras ng accounting. So yan ang hisab. Pagkatapos ng pagbibigay ng aklat, malaking posibilidad, isa ito. At bukas inshallah matingnan natin yung ibang akwal ng ulama patungkol sa kung kailan ang hisab. Okay, so hanggang dito inshallah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan